Sino po ba sa atin ang hindi nangangarap na magkaroon ng sariling sasakyan? Ipokrito siguro ako kung hindi ko sasabihin na nung bata ako, inambisyon ko na talaga na magkaroon ng sasakyan. One time, yung tatay ko ay nagtrabaho bilang isang dump truck driver sa isang mayor sa kabilang bayan at pinasubok sa akin na i-drive yung dump truck. And then, yung mayor na yon ay may jeep na Wrangler at pinaupo ako ng tatay ko, yun yung minamaneho ng tatay ko noon. And then from then on ay nagkaroon ako ng kumbaga attraction o kaya naman ay hilig sa manobela at sa sasakyan kung paano umiikot ang mga gulong, kung paano yung mga gear sa loob hanggang sa binilan nga ako ng nanay ko ng 1941 Jeep. So that was very old Jeep na ginamit pa nung World War, no? And the time na hindi ganoon kaganda ang economy ng buhay namin bilang isang pamilya ay talagang nangangarap din ako, no, na magkaroon ng sariling sasakyan. Bata pa lang ako, that was grade 4, grade 5 sa mga elementary, parang gano'n. Pero nung habang lumalaon, sabi ko parang malabo na magkaroon ako ng sariling sasakyan kahit nung ako nagtatrabaho na sa gobyerno dahil sa ang mahal pala talaga ng sasakyan. And then, nagkakakuha naman kami ng motor, ng motorsiklo at yun ang ginamit namin na transportation ng aking may bahay nung kami ay may grocery store pa lamang. So, yun ang ginagamit namin hauling, no? Pang bibili ng paninda o kaya naman pang deliver ng paninda, something like that. And then, nung nakarating na kami dito, at ang una ko nasambit sa sarili ko, balang araw, magkakaroon din ako ng sarili kong sasakyan. At ito nga yun, no? Yung nasa likod ko, this is Jeep Grand Cherokee L at 2023 edition siya. At pero nailabas nung 2022, so advance ng isang taon pa, parang ganoon. Hindi ko alam yung promotion nila. Pero ang parang gusto kong ilabas noon is the Jeep Wrangler, kaya lang ay parang hindi akma doon sa pangailangan ng family namin. Although, pangarap ko yon simula nung bata ako dahil unang-una, yun ang unang sasakyan na naimaneho ko. Hindi naman naimaneho, kundi naging inspirasyon ko. And then, of course, yung binila sa akin ng nanay ko na Jeep, yung 1941 na ginawa ngang Jeep dyan sa Pilipinas. Although, this is Jeep pa rin ito, pero this is already an SUV, no? So, kumbaga, yung pangarap ko nung bata ako na magkaroon ng sasakyan ay natupad sa wakas after so many years or decades ang nakaraan. Well, ang tanong namin sa sarili namin mag-asawa doon, kailangan ba namin ng sariling sasakyan? Noong unang mga bahagi namin dito, sabi namin sa sarili namin, parang hindi naman kasi may mga bus naman, may mga taxi naman, at iba't ibang transportation din naman ang Regina. So, very accessible naman yung mga bus stops. So, yun ang sabi namin. Iiwanan ko kayo ng open-ended question kung kailangan nyo ba talaga kumuha ng sasakyan pagdating nyo dito sa Canada. And iiwanan ko yon dahil may ibibigay akong mga data na may kinalaman sa pagkuha ng sasakyan ngayon. Ang sabi po ni Vimal Sivakumar ng CIC News, do I need a car when I come to Canada? The decision to get a car can impact a newcomer's life in many ways, from their work life to their personal life. Accordingly, this decision often depends on a variety of factors. For instance, some questions a newcomer may ask themselves before making these decisions are: how much does it cost? Does my family situation mean I require a car? Does my work situation mean I require a car? How important is travel flexibility to me and my family? So maglalaro tayo doon sa tanong na yon na talagang kailangan nyo ba ng sasakyan pagdating nyo dito sa Canada. So iba't ibang factor kung bakit masasabi ng ilan na kailangan nila at hindi nila kailangan. So yung unang tanong ay ito, naging tanong ko rin ito nung bago pa lamang kami. Gaano ba kamahal ang sasakyan dito sa Canada at gaano ba ang maibabawas sa budget mo kapag ikaw ay kumuha na ng sasakyan? So, nung una, nagsimula kami doon sa maliit na sasakyan, a 5-seater na Kia Soul, at thankfully, nakarating kung saan-saan.
At yun yung unang ginamit namin at pasok sa budget namin. We're only paying $100 and parang $30. Yung biweekly namin parang $200 biweekly. So, kayang-kaya, pasok na pasok sa budget namin, matipid sa gasolina, pero kayang-kaya naman pumunta kahit saan. Pero, dumating yung panahon na manual yung kinuha namin. Ako personally, kasi parang na-excite ba ako yung napapanood ko, parang GTA, something influenced by those, na ginusto ko yung manual. Pero at the end, medyo naapektuhan yung aking paa dahil nga may sciatic ako, laging yung press ng clutch and everything, gumagalaw lahat ng paa mo. So, nagkaroon ng problema sa paa ko. So, sabi ko, hindi ko na kaya dahil paggabi, namimitig yung aking, talagang mararamdaman mo yung ugat mo na parang pinipigang ganun. So, masakit at hindi ako makatulog that time. Talagang hindi ako makatulog. So, ang sabi ko sa may bahay ko, kung kaya ba namin na i-trade yung sasakyan at kumuha ng automatic. So, pumayag naman na aking may bahay at pinag-usapan namin yung budget namin at naging parang 190 na bi-weekly namin. So, nadagdagan, malaking naidagdag yon. Halos matatapos na nun. And then, sabi namin, 5-seater din yun, pero automatic na siya. That's Kia Rondo naman. So, Kia ang una namin. And then, nagustuhan namin yun kasi matipid sa gasolina kahit sa umudalin. Parang ilang weeks na nakararaan. Pero saka ka lang magagasolina, no? Parang napakasarap ibiyahe, malambot at komportable, no? Pero dumating yung panahon na darating na yung family, kailangan na ng mas malaking sasakyan, kailangan na pag nagtitrip sa Alberta o kahit saan pa man, kailangan magkakaroon kami ng anak at magkakaroon kami ng mas malaking family dito sa Canada, kailangan na namin ng 7-seater at mas malaking sasakyan na. So, we came up with this. Ngayon, gaano ba kamahal yung sasakyan? So, depende ngayon sa budget ninyo at depende sa kaya nyong ilagay sa sasakyan kung kaya ng budget. It's ranging actually from $100 up to $1,000. So, depende na sa inyo ngayon. This car ay medyo kinuha na namin yung talagang masasatisfied kami dahil lumaki nga yung family namin. So, sabi ko nga sa inyo, on and off kami ng Saskatoon and back and forth kami. So, ganun ka-importante yung sasakyan para sa amin. So, hindi naman lahat ay kailangan kumuha ng sasakyan, no? So, ibig sabihin, kumuha kami ng sasakyan ayon sa pangangailangan namin, ayon doon sa kakayanan namin, ayon doon sa budget namin, syempre. So, hindi ko masasagot yung gaano kamahal. So, makikita nyo doon na batay sa mga examples ko, batay sa pangangailangan namin, yung pagkuha namin ng sasakyan. At isa pa doon sa tinatawag natin yung transportation o doon sa commute, gaano ba kalayo yung trabaho mo doon sa bahay mo o kaya naman mula sa bahay mo papunta nga doon sa trabaho mo or vice versa, parang gano'n. So, kung titingnan nyo mabuti na ang trabaho dito sa Canada, usually ang travel ay parang maikli dahil tumatakbo tayo ng 50 kilometers, 100, 120 kilometers kung nasa main highway ka, something like that. So, iba't iba yung speed limit. But, ang tinitingnan natin dito is yung layo ng iyong pupuntahan, no? So, kung minsan nakaka-apekto talaga yung layo ng pupuntahan mo. Kung magbabas ka, ay okay din naman. Kaya lang, kung minsan kailangan mong gumising na maaga o mag-travel na maaga para makarating ka sa ibig sabihin sa trabaho mo, no? So, yun yung mga disadvantages naman. Kapag naman magta-taxi ka naman araw-araw, medyo may kamahalan naman o kaya naman Uber, parang ganon. So, makikita pa rin doon sa influence ng trabaho mo kung kailangan mo ba ng sasakyan o hindi. Pero kung walking distance lang naman, bakit ka pa bibili, no? O bakit ka pa kukuha? Pero, papasok na naman doon yung ibang factor na kailangan ba ng family mo or not. Paano naman yung ibang membro ng family na susunduin mo, hihahatid mo, o kaya naman idadaan mo papuntahan ng trabaho. Parang gano'n. So, depende pa rin, ano? Many Canadian newcomers settle in metropolitan areas such as Toronto, Vancouver, or Montreal. In these situations, it is common for newcomers to be within 500 meters of public transportation's access point, whether a bus, subway, or other vehicle. According to Statistics Canada, data from 2020, over 80% of the population in the following 16 Canadian metropolitan areas live within 500 meters of a public transportation access point. For instance, Toronto 93%, Vancouver 92%, Montreal 91%, Regina and Saskatchewan 90%, Victoria 90%, Calgary 88%, or Oshawa
88% Winnipeg, 88% Kitchener, Ontario, 86%, Ottawa, 85%, Guelph, 83%, Quebec, 83%, Edmonton, 82%, Saskatoon, 82%, Hamilton, 81%, St. Catherine, Niagara, Ontario, 80%. Na batay sa datos ay karamihan sa mga immigrant o sa mga tulad natin ay hinahanap yung public transportation. Ako personally, ang una kong tinignan kung yung bahay ba ng tito ko noon paparating kami dito ay malapit sa bus stations or malapit sa bus stops. Nung tinignan ko, likod lang ng bahay nila, sabi ko, yehey. Sa unang bahagi, unang part, unang quarter, unang taon ng buhay mo sa Canada, mahalaga na malaman mo kung saan yung mga bus stops o mga bus stations at kung anong mga transportations ang pwede sa inyo. Luckily, sabi nga natin, ang Regina ay isang city na kung saan progressive city na halos lahat ng mga bus o halos lahat ng mga bahayan ay iniikutan ng bus o ng public transportation kung tawagin natin. Wala kaming train dito, full na bus stations or bus, and then ang isa pa ay yung Uber o kaya naman taxi, napakaraming taxi, no? Thankfully, yung mga bawat villages dito sa Regina ay napapalibutan naman ng mga bus stops kung tawagin natin. And karamihan sa mga cities dito sa Canada ay ganun ang sitwasyon. Kaya kung titignan nyo sa data na ipinakita ko sa inyo, karamihan ng mga immigrants o ng mga Canadians ay na-concentrated sa kung saan ang mayroong transportations. Kasi mahalaga ito, connecting from one bus to another ay ginagawa para na sa ganun makarating sa paroroonan, sa trabaho, sa commercial center, sa downtown, o kaya naman sa villages mismo. And another na dapat natin i-consider ay yung travel flexibility. Pag sinabi natin travel flexibility, yung binanggit ko na rin sa inyo kanina, yung halimbawa 20 minutes, magkaiba kasi yung kapag magbabas ka, kailangan 1 hour, 2 hours ay dapat nakagaya ka na. Parang ganun, hintay mo yung bus mo. May apps naman usually yung mga city buses na pwede nyong puntahan. Kayo na paparating dito, dapat i-explore ninyo yung city. Halimbawa, kung pupunta kayo ng Vancouver, ano ba yung mga apps na ginagamit for buses or bus station dito sa Vancouver? Parang gano'n. Kung Calgary man kayo pupunta, ano bang apps yung ginagamit nila? Para na sa gano'n ay ma-explore nyo na rin, ano? At makita nyo. So, sa GPS, kaya malinaw na ngayon sa GPS kung nasaan yung mga bus. Nakikita nyo nga sa, sa bus ngayon na lumalakad yung mga buses, parang gano'n sa. For instance, dito sa Regina, meron kaming Transit Live na makikita mo kung nasaan na yung bus na hinihintay mo, no? So, malalaman mo. So, hindi rin masasayang oras mo. But, sabi nga natin, dahil hindi mo hawak yung oras at hawak ng buses, ay medyo gagayak ng umaga. Unlike doon sa kapag may sarili kang sasakyan, makakaalis ka, makakarating ka sa gusto mong oras. Yung tinatawag nating travel flexibility. And of course, if you want to go to the other province, may magagamit kang sarili mong sasakyan. And of course, kapag may emergency, tatakbo ka ng halimbawa, kulang yung bagoong mo, tatakbo ka sa Filipino store, parang ganun, may gagamitin ka sasakyan. No? Unlike doon sa wala. So, tatawag ka ng taxi, parang ganun, and kaya ng public transportations. So, usually, sa unang bahagi ng iyong pagtira dito sa Canada, ay medyo mahirap pang kumuha ng sasakyan kasi wala pa kayong credit scores, wala pa kayong history ng purchases, parang ganon. Pero in the long run, makakakuha din po kayo. That's why I'm encouraging you na alagaan po ninyo yung inyong mga credit scores, ano, para makakuha po kayo ng sasakyan. Yung iba nag-o-offer naman na kahit walang credit scores or walang credit history kung tawagin natin. Kung tatanungin niyo ako, kung kukuha ba kayo ng sakyan, nasa inyo po yan. Depende po sa pangangailangan ninyo. Pero sabi ko, isinare ko sa inyo yung hindi lang ako yung may ganitong sitwasyon. No? Marami at karamihan sa mga kababayan natin, pagdating ng panahon ay kumukuha ng sasakyan because of those reasons na binanggit na natin. Family, trabaho, travel flexibility, o kaya naman yung leisure kung tawagin natin kasi kailangan din po natin dito sa leisure katulad pag lumbas tayo, nag-travel tayo sa ibang lugar, parang ganon. And of course, yung pinakamahalaga sa lahat ay yung time, no? So sa time kasi mas mapapabilis mo yung transportation mo, unlike kung magbabas ka o kaya naman mag-Uber ka o kaya magta-taxi ka. Again, sa unang bahagi, sabi ko nga hindi lahat nakakakuha ng sasakyan. Pero in the long run naman ay makakakuha rin kayo dahil hindi natin alam yung pangangailangan nyo balang araw, di po ba? Hindi natin alam kung ano yung trabaho ninyo sa mga susunod na panahon. So, kung tatanungin nyo ko kung kailangan nyo ba ng sasakyan, again,
Hindi ko po alam, pero balang araw sabi ko nga, makikita niyo kung kailangan nyo ba talaga or hindi. Pero karamihan sa mga kababayan natin, yung mga nandito na, mayroon pong sariling sasakyan. At kung tatanungin niyo po ako kung affordable lang po ba ang sasakyan, kung kukumpara natin, totoo po yung sinasabi nila dyan sa Pilipinas na para ka lang naghuhulog ng tricycle sa Pilipinas. Parang ganun po kasi yung mahal din kung sa mahal. Pero ibig sabihin, kaya naman po sa inyong sasahudin kung talagang paglalaanan po ito ng budget. So again, maraming salamat po at kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.